Hello everyone! Gagawin ko itong video na to para sagutin yung question nila lagi sa akin. Bakit nag-decide akong tumira sa sasakyan ko dito sa Toronto, Canada? Wala na ba akong pambayad ng rent? Well, unang-una, I've been living in my car for 6 months. And unang rason ko kung bakit nag-decide akong tumira sa sasakyan ko, it's because napakamahal ng rent. If I'm going to rent a room, probably kalahati ng sahod ko, or let's say most of doon sa sasahurin ko mapupunta lang sa rent. Nung pumunta ako dito sa Canada, lagi ko naririnig sa mga kakilala ko or kaibigan ko ang hindi sila nakakaipon because napakamahal ng rent, napakamahal ng apartment, which is almost umaabot ng 2,500 to 3,000 Canadian dollars for 1 month. If you're going to rent a room, umaabot ito ng 750 hanggang 1,000 per month, which is katumbas ng isang sahod na empleyado nung ako ay nagtatrabaho sa Pilipinas. Second reason ko is hindi ko nasusulit yung rent ko before because lagi rin naman ako nasa work. So if I'm going to work like 6 or 7 days in a week, syempre iba-ibang sideline yan, halos hindi naman ako nakakatulog or nakapag-stay doon sa apartment or doon sa nirerentahan ko. And pupunta lang ako doon para maligo, para matulog, and then kakain, and then work. Dito sa Canada, puro trabaho lang naman ang gagawin dito. And syempre kasama doon is nakakatulog ako ng mas mahaba because after work, if pagod ako, pwede na akong dumiretso matulog. Recharge agad. And kung gusto ko mag part-time pa, kung merong mga sideline ng gabi, well, at least meron na ako energy. And for my third reason is that dahil yung trabaho ko bilang patient transfer attendant, merong iba-ibang mga location yung mga truck namin. So, or minsan nasa Scarborough ako, minsan nasa North York, and then minsan nasa Etobicoke, which is hindi ideal para sa akin na magstay dun sa isang apartment or location. So kung ako ay mag-rent, kailangan kong i-give up yung sakyan at kailangan ko mag-commute na lang. Mag-take ako ng bus, subway, which it takes like an hour or maybe 2 hours para makarating dun sa location na yon. And with that, back and forth, is parang nakakasave ako ng, let's say, 2 hours. Okay? 2 hours para makapagpahinga, makapag-relax na ako, makatulog na ako. And napakalaking bagay nung pagtulog dahil yun yung nakita kong isa sa mga pinaka-importanting bagay na kailangan mong gawin or mahirap gawin dito sa Canada is makakuha ka ng kumpletong tulog. Last but not the least, yung pinaka-reason ko of course is I need to save money. After all the expenses na ginastos ko sa school, syempre kailangan naman natin mag-save or makabayad ng mga loans natin. Ito yung time para mas makabayad tayo ng mas mabilis dun sa mga loans natin. And napakalaking bagay nung nasisave ko sa rent para ma-settle ko yung mga loans ko. So, as of now, I don't have enough savings. So, wala talaga akong nasisave na personal savings. Pero kahit pa paano is nakakapagbayad tayo ng mga loans natin. Hopefully soon makapag-save din tayo para in case na kung ano mangyari sa atin dito sa Canada, kahit pa paano, meron tayong impact. Well, if you think na hindi valid or valid yung aking mga reason, pwede ka mag-comment below. Give me enough reason kung paano ko ma-improve yung lifestyle ko dito sa Toronto, Canada. Kung paano ko ba i-manage yung sarili ko when it comes to finances and also yung kung ano yung tamang-tamang lifestyle para sa akin. So ma-appreciate ko yan guys. Thank you so much sa lahat ng support. I hope you like and subscribe on my videos and para makagawa pa tayo ng mga ibang video. God bless.